bago-bago ng teams. Yan. Maraming teams yung magagawa mo dyan. Kung yan ang gusto nyo, nasa iyo boss kung ano yung gusto mong mga teams pwede mong gamitin. Hey guys, this is Brian Mendoza and welcome to Grailfox HD. Ngayon mga bossing, bali laruin lang natin yung G11 Pro para maituro ko sa inyo kung paano gamitin yung pinaka interface nito mga boss. So ganito siya, pag niload mo siya magkakaroon siya ng ganito mga options: PlayStation, PSP, all games, favorites, arcade, final burn, tapos Mame, Doom, Odyssey, MSX, MSX2, Detrax, PC Engine, CD-ROM, Super Graphics, tapos Game & Watch, Nintendo Hacks, tapos Family Computer System, tapos Game Boy, Super Nintendo, Virtual Boy, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, Pokemon Mini, Nintendo DS, Atomic Wave, SG 1000, SG Master System, Sega Genesis, Sega Game Gear, Sega Genesis Mega Drive, Sega 32X, tapos Sega Saturn, Dreamcast, Naomi, Sinclair, Neo Geo, tapos Neo Geo Pocket, Color, tapos PlayStation. Ayan, umulit lang boss. So ganyan siya mga bossing. So pag tinignan mo siya kasi magbubut ng MULX. Yung sa kasi sa kanila nakabayaba yan. Parang naka OS nung mismong ginawa nilang OS para sa G11 Pro. Pero yung sa akin kasi pinrogram ko na MULX ang gamitin kasi ang original talaga niyan is MULX. Yun. Para gumana siya at saka ma-upgrade na natin. Yun. Ayan yung bayaba na yan. Yun. So nag-boot na yun sa akin. Ang ginawa ko kasi dito sa mismong sa akin is sineperate ko yung OS niya at saka yung mismong boot boot ng mga games para hindi masira. So ang ginawa ko lang yan, ang gagawin ko is punta ko ng MULX settings. Dalawa kasi yan pag sinelect mo yan makikita mo yung quick access niya, dun ka nga lagi magsa-shutdown system. Halimbawa gusto mong patayin yung G11 Pro mo, ganun ang gagawin mo, magsa-shutdown system ka para hindi iwas sira ng STL, iwas sira rin ng mismong G11 Pro mo. So yan, select mo tapos piliin mo yung shutdown system. Pag nag-shutdown system ka, makikita mo naman sa mismong console mo na mamatay siya tapos magre-red, tapos pwede mo na siyang pindutin yung shutdown niya. Ganun ang pinaka-proper na pag-shutdown mga bossing nga. Kasi hindi po pwedeng papatayin mo na lang siya, wala na, yari na yan. Masisira siya pag ganun, kailangan may proper shutdown siya. Pipindutin nyo ito yung palagay na shutdown system. Yan, lagi nyo isang shutdown system siya. Pag sin-shutdown system mo, goods na yan, napatay nyo na, para siyang computer na kailangan mong i-shutdown bago mo patayin sa mismong main. Okay mga boss o balik tayo dun sa sa USB na mga games na nilagay ko dito. Kailangan i-load ko siya mga boss para magamit ko. Pag nakita mo kasi, pag niload mo yun sa akin, ito lang yung mga games niya natin. Ganyan siya, kukunti siya actually, ulit-ulit lang siya. Ngayon para makuha ko lahat ng mga games na nilagay ko sa USB stick ko, gagamitan ko siya ng pag-load doon sa mismong USB. So punta tayo sa MULX settings. Pag naklik mo yan, pupunta ka doon sa sa pinakadulo. Yan. Huwag kang pupunta sa danger zone boss, baka masisira yan. So punta ka lang ng external mount options. Pipiliin mo yung external mount options. May makikita kang external device yan nakalagay. So yun sa akin, for instance sa akin, yung G11 sticks na yan na nakalagay, yan yung ginawa kong USB para sa G11 Pro ko, para separate yung games niya at separate yung pagbuboot. Yun. So pupunta lang to dito, G11 stick. Hindi ko na i-auto, kukuhanin ko yung G11 stick. Tapos pagka-click ko ng G11 stick, lalagay ko lang siya doon sa force mount now. Po-force mount ko para i-load niya yung mismong mga games doon sa mismong G11 Pro ko.
Kapag pinlik mo yan, magtatanong siya ngayon, yan, mag-warning siya. Yun, kung gagawin mo ba or maglo-load ka ba ng USB stick mo na nakalagay. Siyempre, yes ko. Pag yes ko yan, maglo-load siya ngayon. Hintay lang natin. Ayan, naglo-load na, kita nyo. Yun. So, ganyan. Pag na-load mo na, yan, lalabas na lahat ng mga games. Katulad ngayon, mayroon ng PlayStation, may PSP na, may mga Final Burn na, may mga Odyssey. Ang dami niyan, boss. Lahat malalaro mo na yan. So, okay na siya. Ngayon, para naman makita mo yung mga games yan, i-select mo lang ngayon yan. Ganon. Yan, ano, PlayStation, gusto mong laro yan, andyan na lahat yan. O ano mo, magte-Tekken 3 ka, pinutin mo lang yung Tekken 3, tapos pwede ka na maglaro. Click mo lang. Ganon lang naman, boss eh. Tapos, pag gusto mong, ano, gusto mong halimbawa, meron kang gustong emulator na gamitin, nandiyan rin yan, gagamitin mo. Nasa sayo lang kung gagamitin mo yung emulator na yun o hindi. Kasi minsan, yung ibang emulator hindi gumagana, yung mga emulator na iba gumagana. Ganun lang, boss. May specific na mga emulator na gumagana. At saka merong ano, mga specific na mga emulator na gumagana rin. Ganun lang. Ayun. So ngayon, pag nakapaglaro ka na, ayaw mo na halimbawa, gusto mong bumalik dun sa mismong main menu, pipindutin mo yung select start 2 beses. Isa, pag isa mo makikita mo ganyan. Press again to quit. Doblein mo lang. Pupunta ka na ngayon sa mismong main menu. Ayan, pupunta ka. Tapos pipindutin mo lang yung B para pumunta ka sa mismong super main menu. Kasi ito yung main menu ng PS1 pala. Pag pinindot mo yung B, pupunta ka na ngayon dito sa main menu na ito. Ganun lang, boss. Basta gusto nyo makita yung mismong ano, pipindutin nyo lang yung select start. Pagsasabayin nyo lang. Halimbawa meron kang napili, halimbawa ito, yung PSP na yan. Halimbawa naglaro ka ng, sabihin natin yung gagawin natin is mag-i-start tayo, tapos nalaro tayo ng arcade battle. Ayan. Halimbawa dito magsisave ka, gusto mo mag-save. Pagsasabayin mo yung ano lang, L3 tsaka R3, yung dalawang dual shock na button, pipindutin mo lang yun. Pag pinindot mo yan, lalataw yung mismong option ni PPSSPP. Yan, makikita mo yan, yan may mga save file yan. So pag magsasave ka, pipindutin mo lang yung B. Pag pinindot mo ng B, magkakaroon na save yan. Yun, so nakasave na siya. Every time na pumunta ka dyan, maglo-load lang dyan sa mismo yan. Halimbawa gusto mo, naglaro ka na dito naglaro ka na. Kasi naglaro ka na. Pero sinave natin kanina sa kay Warang ba? So, kay Warang nga, sinave ko kanina. Pwede tayong bumalik agad doon. Pipindutin mo lang ng sabay yung L3 tsaka R3. Pindutin mo ng sabay yun. Pindutin mo ng ganyan. Tapos, ayan, nakita mo yan. Pwede nating i-load yan. Ito yung sinave natin kanina, di ba? Malo-load natin. Pag niload natin yan, doon tayo babalik. Doon kay sinave natin kay Lars. Yun, doon tayo babalik. Pag kinlik mo yan, maglo-load mo yun siya. Mag-load, ayan. Babalik ka ulit dito sa kay Lars. Save and load lang yan. Save and load. Ganun, boss. Yung paglo-load tsaka pag-save ng mga games. Kaya kahit sa mga ibang mga games na mga pang PSP na games, yung halimbawa Final Fantasy, gusto mo mag-load or mag-save, right doon sa nilalaro mo, pwede ka mag-save. All you have to do is click mo yung L3 tsaka R3, yung dual shock, click mo,
Pipindutin mo, didinan mo boss. Hindi siya iikutin, basta didinan. Pag didinan mo ng ganon, ayun, tsaka mo muli, save na yun. Pwede ka na mag-save. Okay boss, naituro ko na sa inyo. Exit na natin dito. Yan. Mods yan, pwede ka na yan. Yan, exit na tayo dito. Yan. Lahat ng Marvel games na tingnan natin. Ito yung search natin para mas mabilis. Marvel. Tapos check mo yan. Ay. Ito pala ano pala eh. Yan, tapos click mo ngayon yung check. Ayan, makikita mo Marvel vs. Capcom. Ayan, makikita mo yan. So, malalaro mo na ngayon yung Marvel vs. Capcom. Pag gusto mong i-search, pipindutin mo lang yung Y. Ano ba yan? Pupunta ka dito, tapos ma-Y mo. Tapos, search mo. Ano ba Marvel? Gusto mong laruin? Marvel. O, Marvel. Yan, tapos click mo yung check. Ayun, dito ngayon sa top, Marvel vs. Capcom, Class of Superheroes. Yan yung gusto kong laruin. So, yan yung kiklik natin. Pag click mo yan, pwede mo na siyang laruin. Yun ang kahalagahan, boss, ng mayroong search. Pipindutin mo lang yung X. Pag pinindut mo yung X, ayun na, pwede ka na maglaro. Pwede ka na mag-search ng games gusto mo. Yan. Yan. Tapos nga pala, boss, pag gusto mo, halimbawa mga arcade yung nilalaro mo, gusto mo maglagay ng coins. So, kasi mga pag-arcade games katulad ng Marvel vs. Capcom, pipindutin mo na yung select para magkaroon ng insert coin, parang naghulog ka ng token. Ayan. Yan, dalawa na yung token. Tatlo. Pipindutin mo lang yung select. Tapos yung start, yun, mag-start ka, maglalaro ka na. O, ganun lang, bossing. Ngayon, ganun lang, boss. Malalaro mo na siya. Actually, maganda nga itong G11 Pro kasi meron na siyang search. Ayan, boss. Okay, na-search na natin yung Marvel vs. Capcom. Pipindutin ngayon natin yung select start para lumabas dito sa games. Pinutin lang natin ang double. Babalik ko ulit sa main menu. Ayun lang, boss. Ganun lang ang gagawin natin, mga boss. Yan. So, ganun lang yung mismong discard. Tapos, pag magpapalit naman kayo dito ng teams, kiklik nyo lang yung select. Pag sinelect nyo yung pindot, pupunta ka lang dito sa settings niya ng user interface setting. Pag pinindot mo yung user interface setting, marami yan, boss. Ito yung team set. Yan, nakalagay team set. Kung pwede mong palit-palitan yan. Ito kasi, nabago ko na lahat to eh. Kumaga na-download ko na ito eh. Ginagamit ko yung Alex Pool. Yan. Pag binak ko yan, pinindot ko yan. User interface, tapos Alex Pool versus. Pindutin mo yan, tingnan natin yan. Tingnan natin yung team na to. Baka natin. Yan, ganyan naman yung sa ibang teams. Yan, pwede kang mag bago-bago ng teams. Yan. Maraming teams yung magagawa mo dyan. Kung yan ang gusto nyo, nasa iyo, boss, kung ano yung gusto mong mga teams kung pwede mong gamitin. Doon nyo lang doon nyo lang ipapalit. Ano ba, katulad dito, click nyo. Yan, makikita mo na lahat ng games yan. Hindi ka lang magpalit-palit yan. Tapos, pipindutin mo ulit yung start. Tapos pag start, pupunta ka ulit dun sa sa user interface settings. Kiklik mo lang yan, tapos
yung appearance mo yan, pwede ka na magpalit ng team set dito sa mga to. So ang ginagamit ko itong Alex Poon kasi nagagandahan ako dyan. Bahala ka na kung papalit ka yan. Papalit siya ng ganyan. Yan. Ganyan. Select mo lang, start, select. Tapos pag gusto nyong may ayos yan, yung mga yan, alam mo, maglalaro ka ng ibang mga o pwede rin naman, boss. Katulad nito, ang pinakamahalaga lang rito, boss, kailangan marunong ka magpatay nang hindi hindi mo huhugutin mo agad yung mismong hindi yung huhugutin mo agad yung mismong games. Yung mismong console mo, hugutin mo agad, hindi maganda yun. Kasi pag hinugot mo agad, masisira. Meron chance ang masira yung SD card nyo. Yun ang mahirap. Kaya kailangan pag naglalaro ka or gusto mong patayin agad or papatayin mo, hindi mo dapat hugutin yan. Ang gagawin mo lang, pupunta ka sa main menu. Pagkapunta mo sa main menu, select mo, pipindutin mo yung select. Tapos pag pinindot mo yung select, ayan, ano ba, ganyan. Ayan. Pipindutin mo yung select. Punta ka muna sa main menu. Ayan, nasa main menu ka na. Select mo. Pagka-select mo, pipindutin nyo yung shutdown. Ayan. Kailangan magsa-shutdown ka, boss, ng system mo, boss. Hindi ka po pwedeng maghugot lang ng mismong G11 Pro mo kasi doon prone sa sira yung gano'n. Hinuhugot mo. Kailangan papatayin mo. Papatayin mo talaga siya ng shutdown, boss. Ayun, so pag pinindot mo yan, yun, mamamatay na. Tapos dun sa console mo, magre-red yun. Pag nag-red yun, that will be the time na pwede mong patayin na si console. Ganun mga boss, ha. Ayun, boss, pindutin ko na. Hope na nakatulong ako, boss. Thank you. And salamat sa pagpapanood nyo. And sa susunod, boss, iba naman, sa M8 Pro naman siguro gawin natin ng tutorial para magamit ang mahusay maayos. Yun. Thank you, boss. God bless and paalam.